Po mga ka-59 and magandang araw po and blessed day po sa ating lahat. So ang topic po natin ngayon is about po dito sa isa nating followers na nag-comment regarding po doon sa topic natin, in security guard. May chance po tayong umasenso at yumaman. So ang concern po niya, maganda nating pag-aralan, yung sinabi po niya na ako 20 years na wala pa rin or hindi pa rin siya siguro nakakaipon. So, meron doon sa sinabi niya na meron na siya agad na big why. Yung napakalaking tanong na bakit kaya? So, ibig sabihin pa nag-isip ka na, bakit kaya nga ilang taon na 20 years na ako parang wala pa rin nangyayari sa buhay ko? So, dapat po kasi sinusuri na natin yan. So, ngayon po nalaman na natin yan, sir. Yung nag-comment po na yan, isipin po natin, ano ba yung dahilan? So, una po may big why na po siya. So, makaka-relate po ang marami dito. Ikaw, ilang taon ka na bang nagtatrabaho? Meron ka na bang ipon? Meron ka na bang plano sa buhay? Kung wala pa, I think it is the time para mag-start na po tayo. Kaya po naglalagay ako sa mga vlog ko nito para at least maging handa po tayo pag tayo'y nagretiro na. Hindi lang yung SS natin ang aasahan. Minsan, hindi natin alam ang takbo ng buhay, maintenance, pag nagkakaedad, gastusin sa pamilya. Handa po natin yung mga anak, hindi po insurance yan para pagtanda sila yung gagabay sa atin. Pwede naman talaga, pero marami po ang namibigo dyan. Iba pa rin na yung mga nagtrabaho dapat may subi-subi, dapat pinaghahandaan po yan. Kahit may mga anak tayo, kahit may meron sila sa buhay, tandaan natin may sarili din pong pamilya yan, nagagastusan nila, mag-create sila ng kanila ding mga gusto sa buhay, which is kadalasan ng mga magulang nagiging second priority na lang. Pero tandaan po natin, hindi yung mga anak na yan naging dahilan para lang tayo mabuhay sa mga pangilang habang panahon pa. Dapat lagi natin isipin na paano ba tayo mamuhay ng kaya natin na meron tayo. So yun nga, una mag-iipon tayo. Yun nga yung tanong po na 20 years wala pa, may tanong na. So kung ikaw din wala pa, para sa atin ito, para sa inyo to. Okay, una may big why na. So nagtanong na bakit ka wala pa akong ipon? So mag-iisip ka. So you have to plan. Mag-i-start na ngayon yung plano mo. Diba? Kaya ngayon marami nang nagising sa katotohanan, lalo na nagkaroon ng pandemic. Diba? Ang dami talagang dyan, so ang daming natuto. So tayo, kailan pa tayo matututo, mga kapwa security personnel? Wake up na. So kung alam mo na wala kang ipon, yun na, magplano ka na. At may mga reason. Ano ba yung reason? Bakit wala kang ipon? Nagtatrabaho ka naman. Diba? Iba nga dyan talagang suntok sa buwan yung mga nila Minsan nagtitinda sila, pero tingnan, nakakaipon kasi may mga ginagawa silang plano, nagpaplano sila. So ano yung reason? Una, paano ka ba mag-manage ng pera mo? Kahit sabi mong maliit o malaki yan, parehas lang yan pag maayos ka mag-manage. Wala yan sa laki ng pera. Ang tinitinan dyan, paano ba i-manage yung pera mo? Ngayon, kung alam mo, mali ang pagmamanage mo, kailangan mong ayusin, di ba? Una, savings mo. Meron ka bang savings? Kasi kung tatrabaho ka, ang laki ng sweldo mo, hindi ka nag-iipon, wala yan. Pag kaya mas sweldo mo, kulang pa, negative pa, utang pa. Diba? So, ano mapupuntahan natin? Talagang aabutin ka ng taon, wala kang ipon. Kasi yung nagsabi po nito kung 20 years ka nagtatrabaho, sa isang buwan na lang, mag-save ka lang ng 1,000 kada sweldo mo. Diba? Sa isang buwan. So, sa isang taon, that is 12,000 a year. Kung talagang ang pag-iipon po, disiplina po, hindi yung ngayon lang, bukas hindi na. Kung may disiplina yung tao na nag-ipon 20 years ago, kung 1,000 siya a month, meron siyang 12,000 a year. So sa 20 years na pagtatrabaho niya, meron siyang 240,000. Imagine, di ba, kung mula na nag-start na nag-comment nito na nag-ipon na kahit 500, ngayong nasabi niya to, meron akong 120,000. Kasi kung 500 lang a month, gusto niya, walang problema Imagine within 20 years, may 120,000 ka. Excuse me. Ay kung marunong pa po siyang mag-invest. Yung pera niya na naiipon na yon, pagka medyo malaki na, kinukuha niya sa pinag-iipon niya, like sa bangko halimbawa, ini-invest niya dun sa kumikita talaga, like MP2 or sa mga alam niya, nakikita talaga na wala talagang pagka hindi mataas ang risk na mawala, di dadagdagan pa. Baka yung 120 niya ngayon, madagdagan nyo ng another 30,000, di 150 na, di may kita ng 30,000. Diba? So, ganun po dapat. Dapat, you have to plan. Okay, next, dapat alam natin yung needs and wants.
Kasi kung nag-iipon ka tapos hindi mo alam, once hindi mo naman kailangan, bili ka ng bili. Sige, ano ka sa mga browse ka ng browse, no? Ano ka ng ano sa mga ano natin, so magkakaproblema, di ba? Sa mga Lazada, Shopee, mga TikTok, ang dami na ngayon. Kaya ngayon, yung impulsive buyer, marami na, kaya kailangan control tayo dyan. Pag hindi pa kailangan, wag muna. Unless talaga namang kailangan mo, walang problema yan. Diba? So pag-isipan pong maigi natin. Kung needs, like food, yung mga kailangan natin, walang problema. Dapat talaga yan para tayo mabuhay, syempre. Diba? Okay? So after that, kung alam mo na yung reason, ano ba yung goal mo sa buhay? Dapat kasi may goal eh. Kasi pag may goal ka, talagang gagawa ka ng paraan para ma-reach mo yung goal mo. Diba? Ano yung goal mo sa buhay? Ano kung gusto mo sa future mo? Kasi dapat na nagtatrabaho may ganun eh. May mga ganyan na, ano ba yung gusto kong mangyari after kung maghanap buhay ng ganito? Gusto ko na lang ba ganito? Diba? Iisipin natin, ikaw ba masaya ka sa trabaho ka lang ng trabaho? Ayaw mo mamahawakan yung oras mo? Walang sumagot ng oo dyan. Lahat niya gusto niya makawala sa pagiging empleyado. And there is a reason. At saka talaga mag-risk ka. Huwag kayong play safe. Ayaw mo mag-invest kahit pa konti-konti. Ayaw mo mag-ipon. Ganyan-ganito. Walang mangyayari talaga. Diyan ka mananatili. Hanggang mawala ka sa mundo, empleyado ka pa rin. Baka pag-retiro mo, ang daming ganyan, natapos ng pagtatrabaho, nasaan sila ngayon. Huwag na natin gayahin. Ang dami na nating matututunan sa panahon ngayon. So dapat sumasabay tayo at pinag-aaralan natin maigi. Okay, kung meron ka ng goal sa buhay, ano ba yung passion mo? Yung gusto mong gawin, na alam mo mag-generate ng income. Ito gusto ko yung ganito, gawin mo, kumikita, gusto kong magturo, di magturo ka, mag-tutor ka, kung nagtatrabaho ka, pwede naman pag wala kang trabaho, day off mo, pwede kang mag-tutor. Mag-online selling ka, kung gusto mo yan, dahil mahilig ka sa mag-ano na cellphone, pwede. Ang dami ng pwedeng pagkakitaan ngayon. Okay? Next, saan ka ba masaya? Kailangan ko saan masaya at alam mong makakabuti at mag-generate ng income yan, go ahead. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong matakot yan kasi may hiya, may takot. Alisin po natin yung mga hiyahin yan. Wala kayong patutunguhan dyan sa kakahiya at takot na yan. Tapos Yusef, sabi nga, minsan ang tinabuhay sa mundo, matatakot ka pa. Yan nakalaki ng Lord natin. Tapos matatakot ka. Yung takot na wala na sa lugar ha. Pero yung alam mo na maakit ka ng mga buntok-buntok na yun, alam mo mahuli kayo, matakot ka talaga. Ano gagawin mo dyan? Magkaakit ka ng buntok, nahulog ka pa dyan, bisa kumikita ka, nagkasakit ka pa, or else, anong nangyari sa'yo? Baka mamatay ka pa dyan. Yun yung takot na dapat natin tingnan ng pansin. Nagmumotor ka dyan, nagkakipagkarera ka dyan, alam mo, delikado, doon ka matakot. Pero yung gagawa ka ng panat, kikita ka naman ng tamang lugar at tamang pamamaraan, ba't ka matatakot? Ba't ka mahihiya? Diba? Mahiya ka pag wala kang pera, mahirap yun. Diba? Okay, so next is education. Dapat kasi mag-aaral ka din. Nagpi-finance ka din sa education mo. Kasi gusto mong umasenso, ayaw mong mag-aral, anong mangyayari niyan? Di ba? O, paano pa? Saan ano? Pwede kang bumili ng mga books, mag-invest ka sa mga books na makakatulong sa'yo. Gusto ko sa ganito, bumili ka ng books na related doon. Di ba? Gusto ko mag-counseling sa mga nangailangan ng tao na ganito, bumili ka ng books about doon. So, maraming paraan po. And then, attending seminar. Kahit magbayad ka ng 1,000, maka-attend ka. Ang daming kayong masenso dahil umattend ng mga seminar. Kahit nagbabayad sila. Kasi parang ano yan eh, sabi nga kung wala kang alam, pag kinumpute yan, mas mahal pa ang mawawala sa'yo, mas malaki pang halaga. Di ba? Nag-ano ka din dyan, nag-i-invest ka din pag wala kang alam, ay laki mawawala sa'yo. O wala kang alam, di ka umasenso, di laki nawala. Samantala yung nagsisipag-aral, nagmatin na seminar na makakatulong sa gusto nilang maging sa buhay nila, nagyayamanan, lumalago, nakakaroon ng maraming income. Kasi pag pera ng pinag-uusapan minsan, parang takot pag-usapan, pero kailangan din naman ng pera. Umano po tayo, real talk po tayo. Huwag tayong matakot pag pera. Dapat na yun laging pinag-uusapan. Kasi bawat galaw mo, lalo din sa Manila, pera. Magsi-CR ka lang, 20 pesos na ngayon. Di ba? Imagine mo kung wala kang 20 sa magsi-CR. Ang daming ganyan. Di ba? So, kailangan talaga ngayon. Basta sa tama po. Huwag tayong gagawa ng kalokohan ng mali. Yun, maganda yun. Okay, next is, yung mga nakakahalubili mo bang tao, tingnan mo din. Diba yung circle of friends mo? Nakakatulong ba yan? Baka puro inuman, bisyo lang. Puro mga kwela na walang kwenta naman. Eh, medyo tingnan din natin kasi laki din ang affect niya nila at nakakasama natin sa buhay. Gusto mo umasenso, ang kasama mo naman, mga bulag sa paano ka asenso. Sumama ka doon sa talagang gusto mong umasenso na nagnenegosyo. Doon ka makihalubilo, maki-involve ka. Diba? Oh, ngayon, kung talagang gusto mo, kausapin mo sila. Kung talaga yung circle of friends mo na gusto mong kasama, o ganito na magawin natin sa buhay, tumatanda na tayo, hindi na tayo bata.
Kasi sabi niya, bata pa naman tayo, enjoy na. Hindi po ganun ang labanan sa buhay. Then may pak na bata ka, dapat mas maigi na mag-ipon ka na. Diba? Kasi hindi natin alam ang takbo ng buhay. Wala nakakaalam. So, ano yung mabubuti gawin na. Okay? So, next po natin doon is family. May malaking aspeto rin po ang isang pamilya kung paano umasenso ang isang nagtatrabaho. Kasi baka mamaya yung breadwinner, siya lang mag-isa, lahat bread-eater na ay sa dami ng pamilya, kawawa. Kaya nga iba, nasa ibang bansa tumanda, nasa ibang bansa lahat, hindi na nakabalik. Minsan nakakabalik, masakit mang isipin, wala na, tegi na. Di ba maraming ganyan eh. So dapat tayong mga may pamilya na alam natin nagsisikap, nagtatrabaho isa nating member ng pamilya, tulungan naman natin. At tayo naman nagtatrabaho, gumawa tayo ng paraan na matulungan sila. Huwag lang bigay ng bigay na hindi naman sila rin nag-ano. Halimbawa, di ba? Lalo pag mag-partner, mag-asawa, kailangan mag-usap kayo. Hindi po pwedeng asawa, puro lang pampapagandang ginagawa. Puro gulata tayo ng binibili, hindi nag-iisip yung asawa, hirap na hirap sa kakatrabaho. Maraming ganyan, kailangan mag-usap po na ganitong gawin natin. Walang masama doon eh, pero ano ba yung priority? Diba? Sabihin, kung nasa bahay ang asawa natin, pagtindahin mo dyan, at least kumikita kahit 100 araw-araw, di ba, dagdag income na yun. Ang daming pwedeng gawin. Diba? So, next po dyan is educate them how to save and invest. Tulungan din natin sila paano mag-invest at mag-impo para na sa ganun, hindi lahat nakaasa sa atin. Kailangan din nilang magkaroon dahil may buhay din sila eh. Kapatid mo, pinag-aaral mo yan, halimbawa, are you sure na pagka nakatapos tutulungan ka in return? Ay, ang daming nabigo dyan, kaya pag tumunta sa mga kapatid nag-aaral, huwag natin isipin, nababayaan paano kapag asawa ng sobrang ano niya, madamot. Di ba? Tapos under pa yung asawa, ay ala na. Ganon talaga ang buhay. Kaya ang ibig sabihin, huwag lahat-lahat. Kailangan magtira para sa iyo. Kung ikaw ang breadwinner, kailangan lagi kang winner. At hanggang sa huli, hindi pwedeng pantang huli loser ka. Ang dami nangyaring ganyan, di ba? Napapanood natin, sinasabi yung totoo. Nag-abroad, ilang taon, lahat tinulungan. Nung siya nawala na ng pera, nasaan na siya. Di ba? Kaya nga kinakailangan gusto natin mag-enjoy at mag-grow sa buhay. Talagang kailangan yung sarili natin, palaguin natin. Huwag niyong hahayaan na wala kayong ipon hanggang kayo tumanda, hanggang malagot na tanim na sa mundong ito. Pera pa din talaga ang kailangan. Kahit marami kang anak, ang daming nabigo dyan, okay lang, sige, tulungan sila. Pero isipin natin, may buhay din yan na ipapamuhay nila pag sila may karoon na ng sariling pamilya. So, paano ka na ngayon? Saan ka nagtitira ngayon? Pag walang-wala ka na, minsan, para ka na lang na lipat doon, punta dito, nakakari ka pa na hindi maganda, so sama pa ang loob mo. So kung meron ka, talagang ganun ang labanan po ng buhay ngayon. So kung wala ka pang ipon, mga kapaka-security personnel, it is the right time to save, invest, at pag-aralan mo yung sitwasyon lalo sa pananalapi. Maging ano po tayo niya, kaya natin nagtatrabaho dahil sa pera, tapos hindi mo kayang i-manage. Kaya kung sinasabi, mga security personnel, ang galing-galing mag-manage ng detachment, napapaayos ang mga company kung saan sila naka-assign, tapos yung pansarili hindi kayang i-manage. So mali po yun. Kailangan kung magaling tayo sa trabaho, how much more sa sarili nating buhay, dapat higit natin galingan kasi in the end of ng trabaho natin, babalik at babalik tayo kung saan tayo naandoon, doon tayo magsasettle na ng buhay natin pag retiro. Ang tanong mo dyan, financially free na ba ako noon? O baka na naman, another trabaho na naman. Marami din ako nakitang ganyan. Dati naging operation sila, ang ganda ng career ng sila na security industry. Pagtanda nila, nakita mo na lang, naging family drive. Hindi masama, pero bakit naman ganun? Wala bang na-invest para malang sa pagtanda? Bumalik na magtatrabaho na naman at the age of 60 plus na. Di ba ang hirap mangangamuhan na naman dapat at the age of 50, dapat medyo wala ka nang sa pagiging empleyado noon, relax ka na lang, nagmamanage ka na ng sarili mong negosyo, may mga tao na nag-a-assist dyan, nagmo-monitor ka na lang. Dapat yun ang iin natin sa buhay. Kayang-kaya yan, basta gusto natin, magpaplano ka, at sigurado mararating mo kung gusto mo. Basta una, at buti mo yung trabaho mo, mag-ipon ka, at iligay mo sa tama. So, ayun po, nakatulong po to sa mga followers po natin na naway dapat makaipon. Kaya may mga vlog po ako na para sa savings po ng mga security kasi alam ko maraming gwardiya na kumikita na maganda pero despite hikahos sila kasi kulang lang to sa pagtulong sa kanila about financial intimacy na matulungan sila sa ma-educate sila about sa
sa financial. So dapat i-ano po natin yan, i-grab natin yung mga ganyang opportunity. So marami pong salamat and God bless po sa ating lahat.